Isang programa kasi ang inihahanda rito habang nagaganap ang Transit of Venus. Magkakaroon ng lectures at discussion. May public telescope viewing rin at exhibits. Alas 6 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon inaasahang tatagal ang Transit of Venus. Ayon mismo sa US National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang Pilipinas ang isa sa pinakamagandang lugar kung saan makikita ang Transit of Venus na isang pambihirang astronomical event. Sa Amerika kasi, Rhea, simula lang ang makikita. Sa Europe, Africa at West Asia, huling bahagi naman. Ang Transit of Venus ay nangyayari kapag nagkaroon ng planetary alignment at dumadaan ang planetang Venus sa pagitan ng mundo at araw. Nagaganap ito kada 8 taon at pinakahulingan noong 2004. 105 years naman ang pagitan ng lifetime transit at pinakahuli noong taong 1882. Tulad ng mga partial solar eclipse, Rhea, maaaring panoorin ang Venus transit pero kailangan lang maging maingat. Gumamit ng pinholes, telescopes or binoculars na nakakabit sa screen at may filter bilang protection sa mata. Ang direktang pagtitig ng walang kaukulang proteksyon ay maaaring makapinsala sa retina ng mata. At yan ang unang balita mula rito sa UP Campus. Balik sa iyo, Rhea. Dante, bukas naman ang Pag-asa Observatory, no, sa publiko kung gusto nilang makita itong Transit of Venus. Yes, Rhea. Actually, dalawang venue yung kung saan nagkakaroon ngayon ng activity rito. No? Isa nga dito sa may UP Observatory at yung isa naman ay dun sa may amphitheater. Bali, simultaneous yan. Pero yung pinaka-big event na sinasabi nila ay magaganap dun sa may amphitheater. May sinasabi bang epekto ito sa lagay ng panahon natin, sa daigdig? May mga ganun ba, Dante? Actually, Rhea, may mga ganyang paniniwala pero mamaya ay kakapanayin natin yung isa sa mga astronomer na nandito at siya ang magbibigay ng paliwanag sa atin tungkol sa bagay na yan. Mukhang mabibiyayaan ba tayo ng maganda-gandang panahon para tuluyan natin makita yung Transit of Venus hanggang mamayang tanghali? Dante, kamusang kaulapan natin dyan? Sa ngayon, Rhea, maayos naman yung kaulapan at maganda yung klima ng panahon dito at yung maasa nga itong mga enthusiasts dito na sana nga ay maging tuloy-tuloy itong magandang panahon para naman na mas ma-appreciate daw nila yung nagaganap na Transit of Venus. Alright, Dante, maraming salamat. Dante Perelio. Sumalang na sa witness stand kahapon si Ruel Puzon, ang star witness sa pagpatay sa aktor na si Ramjen Revilla. Sa kanyang testimonya sa Parañaque RTC, positibong kinilala ni Puzon ang nakababatang kapatid ni Ramjen na si Ramon Joseph Bautista. Gayun din ang 4 na iba pang suspect na sina Ryan Pastera, Michael J. Nartea, Norwin de la Cruz at Glyza Visda. Matatandaan si Ramon Joseph ang tinuturo ng pulisya na mastermind umano sa krimen, habang sina Pastera, Visda at de la Cruz naman ang tumayo umano ang middleman. Kwento ni Puzon, binayaran umano siya ng 19,000 piso ni Pastera para patayin si Ramjen. Nangyari raw ang bayaran sa loob ng isang sasakyan kung saan nakita niya umano si Ramon Joseph. Pero umatras daw siya kaya si Nartea at isa pang Roy Francis Tolizora na lang ang tumayong gunman. Bari na may tinanggi ng ina ni Ramon Joseph na si General Magsaysay ang mga paratang laban sa kanyang anak. Sa ibang balita, 11 sa 3 Pinoy na namatay sa nasunog na mall sa Doha, Qatar na iuwi na po sa Pilipinas. Labis ang dalamhati ng mga kaanak ng biktima. Narito ang report ni Salima Refran. Ganito na lamang ang hinagpis ng pamilya ni Maribel Orozco nang dumating sa bansa ang kanyang labi kagabi. Isa si Maribel sa 3 OFW na namatay sa sunog sa isang mall sa Qatar noong isang buwan. Pero pangarap niya kasi gusto niya makita magulang niya ulit. Kaya napakasakit din sa akin dalhin siya sa magulang niya sa ganun ng katayuan, di ba? Umuwi rin ang asawang si Louie at ang kanilang 8 buwang gulang na sanggol. At ang nakatatandang kapatid ni Maribel na si Michael na maswerteng nakaligtas sa sunog. Hindi raw malilimutan ni Louie ang boses si Maribel sa huling tawag nito na tila nagpaalam na. Sabi niya, hindi ko na kaya, hindi na ako makahinga. Sabi niya, bibitiw na ako. Sabi ko, wag please. Sabi ko, wag, kailangan pa kita. Sabi ko, tapos nung wala, sabi nung mamakaawa ko sa itaas, sabi ko, parang awa mo na, wag mo naman gawin ulit sa akin ito. Ang sinapit ni Maribel, para rin daw sinapit ng kanyang biyenan na babae. Pumanaw ito nang hindi man lang nakikilala ng anak. Papakahirap para sa may buhay lang yung pamilya sa ibang bansa. Dahil dito ang trabaho sila dati rito pero walang papasukan na medyo maganda. Kaya napilitan sila mag-ibang bansa. Giit pa ni Louie sa pinagdaanan nila,
Mas masakit daw na tawagin ng gobyerno na undocumented ang asawa. Dokumentado kami pero hindi kami nakapag-member ng OWA kasi ang ginagawa namin, pag nagbabakasyon, tsaka lang kami nagpapamember kasi mayroon expiry yun eh. Babalik pa rin daw ng Qatar si Louie para naman ituloy ang kaso laban sa mall. Sa bahay ng kanyang mga magulang sa Abra, ilalagak ang labi ni Maribel. Inaasahan namang sa mga susunod na araw ay uuwi na rin ang mga bangkay ng 2 pang OFW na nasawi sa sunog. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Bumigay na sanga ng puno, sumabit po sa kable ng telepono at kuryente sa Barangka Drive sa Mandaluyong. Ilang gusali at bahay ang nawalan po ng kuryente. Narito ang report ni Jay Sabale. Isang malaking sanga ng puno ang bumagsak at umuko pa sa kalahati ng kalsada ng Sergeant Bumatay Street, Barangka Drive, Mandaluyong City, mag-aalas 10 ng gabi. Sa laki ng sanga, pati ang mga kawad ng telepono, cable TV at kuryente ay nilambitin na nito. Medyo dahan-dahan daw, crack, nagkakrak na, dahan-dahan bumagsak. Tapos tumama sa puno ng live wire. Tapos yun, medyo pumutok. 3 bahay at 2 business establishment ang nawalan ng kuryente. Kaya naman napilitan na lamang itong magsara ng maaga. Ang mga responding bombero, kompleto naman ang gamit na pangputol sana ng dambuhalang sanga. Ngunit di nila ito magawa. Kasi live wire pa po yung yung kuryente, kaya hindi natin pwedeng putulin, baka mag-ground po yung mga tao natin. So, nihintay po natin yung Meralco para maayos na natin. Mag-aalas 2 na madaling araw nang dumating ang mga tauhan ng Meralco sa lugar para ayusin ang mga kable ng kuryente. Pinaalalahanan naman ang mga residente na kung may mga puno o sanga na maaaring bumagsak sa mga kawad ng kuryente, agad itong ipaalam sa mga otoridad upang maiwasan na makasira ang mga ito, lalo't tag-ulan na at inaasahan ang mga malalakas na ihip ng hangin. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Grupo ng mga estudyante sa Tagkawayan, Quezon, naglalakad ng 3 oras para lang po makapasok sa eskwela. At ang kakaibang kompetisyon sa United Kingdom kung saan nagsisipaan sa binti ang mga kalahok. Huwag pahuli, tutok lang. Sa unang balita. Ang iisipin nilang pagkamatay ni Martin. Si Martin, nakatakas daw sa kulungan. Patay na raw siya. Ang